bukod sa mga medical and hygiene benefits niya, ang pinakaunang simbolo po pala talaga nito ay ibig sabihin nakipagtipan ang Diyos kay Abraham. At ang bayang Israel ay bayang nagmula sa lipi ni Abraham. So, itong mga Israelita, ano sila? Ma-pride sila. Gusto nila, bago sila maging part ng pamilya ng Diyos, patuloy rin kayo kasi kami nagpatuloy simula nung bata pa kami. Hindi sapat yung manampalataya kay Jesus, kailangan magpatuloy rin kayo. Ito yung tinutuligsa ni Pablo sa aklat ng Galacia. Na sinasabi rito ni Pablo, hindi lahat ng mga tuling iyan sumusunod din naman sa Diyos. Kung ang ating pagsunod, kung ang ating paggawa ng kautusan ay kulang, ang ating pagtutuli ay nagiging hindi pagtutuli. Sabi pa ni Pablo, kung gusto niyo talaga sumunod sa Diyos, galing-galingan niyo, ipaputol niyo na lahat. Gusto niyo pa na sumunod sa Diyos, ha? Ipaputol niyo na lahat para mas maging matuwid kayo. Mga kapatid, hindi ang pagtutuli hindi pagtutuli ang mahalaga, ngunit ang pagiging bagong nilalang. Itong pagtutuli ay maitutulad natin sa mga seremonyas. Ito ay ritual rites. Para sa mga Pilipino, pag natuli ka na, binata ka na. No? Pag natuli ka na, binata ka na, ritual rites siya bago ka tumawid sa pagiging binata. Ganon din po sa mga Israelita. Bago ka maging tunay na lipi ni Abraham, patuli ka, 8 days old. Kailangan maghahandog sa templo at yung po yung gusto nilang i-apply sa mga taga-Galacia. Na hindi sapat na nananampalataya kayo kay Jesus, hindi sapat na pinopropes nyo na si Jesus ay Panginoon, ang kailangan, patuloy rin kayo. So, ano po ang magiging magiging problema? Sabi ni Pablo, yung mga taong gusto ng ganyan, gusto lang nilang magmalaki. Pinapakita nila na higit sila kaysa sa inyo. Gusto nila gumaya rin kayo sa kanila. No? And saan po natin siya mahalin tulad sa panahon ngayon? Kailangan, bago ka magturo, graduate ka ng Bible School. Kailangan, bago ka maging leader, may tinapos ka. Yung mga nagiging additional requirement, besides sa inuutos o hinihingi lang ng Panginoon na pananampalataya, kailangan, bago ka maglikod sa Panginoon, kumpleto ka. Kumpleto kayo ng pamilya mo. Kailangan walang issue sa pamilya mo. Kailangan walang kapansanan. Kailangan pag nagpipreach ka, bawal kang uutal-utal. No? Kailangan graduate ka sa 4-year course, magmasteral ka. Kailangan bago ka magpastor, may asawa ka na, bago ka magpastor, nakapag-masteral ka na, yun po yung mga bagay or mga legalities na sa panahon ngayon pwede nating ma-apply. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, hindi yan mahalaga. Ang mahalaga, bago ka bang nilalang? Ang mahalaga, na born again ka na ba? Titignan natin kung ano ibig sabihin ng pagiging bagong nilalang. Ganon din po sa mga pagtayo sa unahan. Kailangan, gifted ka. Kailangan, ganito ka kahusay bago ka tumayo, etc., etc. Pero kung babalik tayo sa tunay na pinakamahalaga, ang tunay po na pinakamahalaga, binago ka na ba ng Diyos? Sapagkat kung binago ka na ba ng Diyos, kung binago ka na ng Diyos, kung bago ka nang nilalang, susunod na po yung ibang bagay. Amen po ba? Sapagkat may mangyayaring tinatawag na sanctification. Nung ako po ay naging bagong Kristiyano, papuri sa Panginoon, ang unang nawala po sa akin, meron po talagang unang mawawala. Napansin niyo po ba yun? Nung nakakilala kayo sa Lord, may una talagang mawawala. Merong mga bumabalik, pero meron talagang unang nawawala at hindi na bumabalik. For example po ako, bilang estudyante noong time na yun, 4th year high school po nakilala, nahiya ako sa Panginoon na nangongopya ako. Hiyang-hiya ako sa Lord na nangongopya ako. Sabi ko, ayoko nang mangopya. Ano ba to? Ayoko nang magpakopya. Pero bago muna ako hindi magpakopya, wag muna ako mangopya. No? So, hiyang-hiya ako sa Panginoon na nangongopya ako, natanggal po talaga agad yon. Ang naging resulta po nun, nung hindi ko pangopya, syempre, mababa ako. Sa klase namin, sa teacher namin sa math,
napunta ako sa unahan. Kahit ramento ako, nasa unahan ako. Ang bait ng Lord. Di nag-uusap kami ni Lord. Sabi ko, Panginoon, sino ba gusto mong pasyaran? Titingin lang ako sa likod, sasabihin ng Lord ko sino yung sesyaran, lalapitan. Ganun po talaga, di ko alam kung tanda pa. Di ba? Grabe yung sa atin, halos lahat noon, naging Kristiyano talaga. Papuri sa Panginoon. Nung third year ako, parang may kami, evil study yata yung ginagawa namin noon. Mga kalokohan, mga kabastusan. Meron din ako evil study. No, mga kalokohan. Pero nung fourth year ako, Bible study nangyari. Buong church, buong section namin, naging halos Kristiyano. Pati yung mga Jehovah's Witnesses, naglaylo talaga, INC, naglaylo talaga, dating daan naglaylo. So, nung nakakilala ba ako, kumpleto na ako agad, hindi pa po ako kumpleto. Pero may binago si Lord sa loob ko. Yung dating kasalanan na gusto kong gawin, hindi ko na gustong gawin. Yung mga bagay tungkol sa Diyos na ayokong pakinggan, na iniisip ko corny, na walang halaga, ngayon gusto ko nang pakinggan. Pag kami narinig ako tungkol kay Jesus, tungkol sa Christian worship, punta ako dyan. Gusto ko yan. Masaya ako dyan. Dati, ma-share ko lang, First Communion, dyan sa Guadalupe, grade 5, section ko. Matino naman, kahit papano. Di ba yung may ostia yun? Di ko alam niya na yung nangyari. Ito hindi ko talaga siya sinasadya, pero paulit-ulit ko kasi siyang gino-joke. Tapos nung nasa action na ako, yun talaga yung nasabi ko. Sabi noong father, galing pa raw sa malayo si father. Sabi, katawan ni Kristo, sabi ko, macho, sabi ko, naka-mic pa, kasi nga communion parang testamento mo na tatanggap ka ng first communion mo. Naka-mic pa. Ay, grabe si Sister Dali, makatingin sa akin. Sabi, kinausap niya, hindi mo ba alam, galing pa sa malayo si Father. Parang galing pa yata sa Murong, tas babasasin mo lang. Sorry, talaga. Parang katatawanan lang po talaga para sa akin, nung time na yon. Hindi po talaga ako interested sa mga bagay na tungkol sa Diyos. Pero, nung nakakilala ko sa Panginoon, may nagbago. Hindi mahalaga kung sino ka ngayon. Ang mahalaga, bago ka na bang nilalang. Hindi mahalaga kung ano yung talentong meron ka ngayon. Hindi mahalaga kung ano yung katatayuan mo ngayon sa buhay. Oo, estudyante ka. Oo, wala kang pera, nangingi ka sa magulang mo. Pero darating yung panahon, may hinandang mabuti ang Diyos para sa'yo. Hindi mahalaga kung sino ka ngayon. Ang tanong, bago ka na bang nilalang. Yan po ang tunay na mahalaga. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang Kristiyano. Sapagkat maniwala kayo o hindi, tatawagin ka muna ni Lord bago ka niya ide-develop sa role na yon. Amen po ba? Tatawagin ka muna ni Lord bago ka niya i-qualified. Papadaanin kayo sa matinding pagsubok, huhubugin ka niya para magkasya ka dun sa lugar ko saan kanya tinawag. Masakit, mahirap, kailangan mong pagdaanan na sa gayon, ikaw ay maging kapaki-pakinabang. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging bagong nilalang? Sige, bago tayo pumunta dyan, sa ano tayo? 2 Corinthians 5 verse 17. Sabi po rito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kung ang isang tao ay nakipag-isa na kay Jesus, bago na siyang nilalang. Yan. Lahat ng bagay tungkol sa buhay niya, pinalitan na ng Diyos ng bago. Anong requirement para maging bagong nilalang? Kung ang sino man ay makipag-isa kay Kristo, siya'y bago ng nilalang. Muli mga kapatid, anong requirements para maging bagong nilalang? Kung sino man ay makipag-isa kay Kristo. Ibig sabihin, it doesn't matter kung ano yung race mo, kung ano yung katatayuan mo sa buhay, kung ano man lahi mo, kung ano man yung language na sinasalita mo,
mahirap ka man, mayaman ka man, may tinapos ka man, may kapansanan ka man o wala, ang mahalaga, kung sino man ang nakipag-isa kay Kristo. Yan po yung pinakamahalaga. Kung nakipag-isa po ba talaga tayo kay Kristo? Kung tinanggap po ba talaga natin ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay? Yan po ang pinakamahalaga natin pong titignan. Sabi ko nga, yung pinakamahalaga, hindi yung nakikita nyo rito. Yung pinakamahalaga, hindi yung nakikita nyo rito. Yung pinakamahalaga, hindi yung kaya nating gawin. Yung pinakamahalaga, yung ginawa ni Jesus para sa atin. Huwag po tayo lalayo dyan, mga kapatid. Pwede kayong dadalhin tayo ng Panginoon sa malayong lugar kung saan inisip natin, nakarating na pala ako dito? Ano man yung pangarap nyo, mga kabataan, mga magulang, kaya po tayong dalhin ng Panginoon sa mainam na kalalagayan na yun. Pwedeng mainam o para sa atin pwedeng mahirap. Pero wag na wag po tayong lalayo dun sapagkat ang nakipag-isa kay Kristo ay ginawa ng bagong nilalang. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So ano nga bang ibig sabihin ng new creation? Bakit napakahalaga nito? Ginawang bagong nilalang. Ibig sabihin po nito, born again. Born again. Born again. Ibig sabihin pala, ang pagiging born again, sa John 3:3, no? Sabi po dyan, maliban ang isang tao ay panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. No? So, ibig sabihin pala, ang pagiging born again ay hindi relihiyon. Muli, ang pagiging born again ay hindi relihiyon. Sige, sa ano na tayo? Sa slide na lang tayo. Ang pagiging born again ay hindi relihiyon. Ang pagiging born again pala ay isang karanasan. Ipinanganak kang muli. Bakit kailangan ipanganak muli ang isang tao? Kailangan ipanganak muli ang isang tao sapagkat yung espiritong meron siya patay dahil sa kasalanan. No? Sapagkat lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, patay po yung espiritu natin. Buhay ang ating laman, humihinga, kumakain, nagugutom, no? Nasasaktan, buhay po yan. Yung soul natin buhay. Sapagkat tayo marunong makaramdam, marunong tayo magdesisyon, marunong tayo mag-isip, buhay po ang ating kaluluwa. Pero espiritu natin patay. Bakit patay ang espiritu natin? Sapagkat hindi natin kayang kumonekta sa Diyos, nakahiwalay po ang ating espiritu. Wala po tayong pakialam sa mga bagay na tungkol sa Diyos. Sa totoo lang, galit pa nga tayo sa Diyos. Sapagkat ang pakikipagkaibigan sa mundo, pagmamahal sa sarili ay pakikipag-away sa Diyos. Ang gusto nating gawin, yung gusto nating gawin. Malayo po tayo sa Diyos. Maliban na tayo ipanganak na muli, unless a man be born again, wala siyang pag-asa. Hindi siya maaaring pagharian ng Diyos. Hindi siya pwedeng makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan ng tao yung ma-born again. At yan po ay ang isa pa sa kahulugan ng new creation. Equivalent po yan. Pag ikaw ginawang bagong nilalang, you are being born again in the Spirit. Pinapanganak muli Espiritu mo. Ang sabi pa rito ni Nicodemus, Panginoon, paano pong muli ang matanda? Paano pong muli ako ay ipapanganak pa? Babalik ba ako sa sinapupunan ng aking ina? Matanda na si Nicodemus na ito kung hindi siya 50 years old, 60 years old. Mataas po ang katatayuan niya sa Sanhedrin. No? Or sa konseho nila. Ang sabi ni Jesus, ang pinanganak sa laman ay laman. Ang pinanganak sa spirito ay spirito. Ibig niya sabihin, kung pinanganak ka sa laman, okay, sige, may petsa yan. May nag-celebrate din pala ng kaarawan ngayon, no? Or ngayong May, nag-celebrate. Okay yan, pinanganak ka. Okay yan, pero iba yung pinanganak sa laman sa pinanganak sa spirito. Kung pinanganak ka sa laman, praise God, pwede mo ma-experience ang mundo, makakain ng masarap na pagkain. Pero, kailangan mo rin panganak sa spirito ulit sapagkat lahat ng sinisilang sa mundo, may bahid na ng kasalanan. Lahat po talaga patay. Lahat po patay sapagkat minana po natin yung kasalanan ni Adan. Amen? Malinaw po ba? Malinaw po, malinaw po. Kaya kailangan ang tao ay panganak na muli.
Ibig sabihin din, born of water and spirit. No? Pasin nyo dyan, walang flesh. Iba yung born of flesh. Ang born of water and spirit, ibig sabihin, ang magsisilang sa'yo, ang iiri sa'yo, ang maghihirap para sa'yo, ang spirito ng Diyos. May groaning. May something na mangyayari para ka naglilihi. Ay para ka nanganganak. And hindi po ito ginagawa hindi po ito kayang gawin ng tao. Ang gumagawa po nito, Diyos. Ang part po nito, Diyos ang may part. Ibig sabihin po ng water sa Bible, especially rito sa John, buhay. No? So, sabi rin ni Jesus, ang salitang binanggit ko sa inyo ay spirito at buhay. So, born of water and spirit, nare-renew ka. No? Yan yun. Okay. Sapagkat, ayan, ito, next naman is circumcision of the heart. Synonym po ulit ng pagiging new creation. Again, ang topic natin, ano ba yung pinakamahalaga? Ang mas mahalaga pala, tuli yung puso mo. Tuli yung puso mo. Tuli yung puso mo. Buksan natin yan, Romans 29, 2:29. Sige, 2:29 na lang para mas rekta na. Yan. Okay na. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago ang puso sa pamagitan ng Espiritu. At hindi dahil tuli siya ayon sa kautusan, ang ganyang tao ay pinupuri ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. Ang mahalaga palang tinutuli, puso. Kasi medically, yung balat sa ari ng lalaki, excess po talaga siya. So for hygienic purpose, no, para makaiwas sa mga sakit, tinatanggal po talaga yan. Ibig sabihin, marumi po talaga yan. Marumi po talaga yan. Marumi po talaga yan. No? Ganun din po, kailangan i-circumcise po ang puso ng tao. Alisin yung marumi. Alisin yung marumi. So, ibig sabihin, ng pagiging new creation, circumcision of the heart. Ibig sabihin yung mahalaga pala, hindi yung nakikita. Amen. Kahit di siya pinupuri ng tao, tignan natin. Kahit di siya pinupuri ng tao, ang ganyang tao ay pinupuri ng Diyos kahit hindi siya pinupuri ng tao. Ang mahalaga pala yung hindi nakikita, ang mahalaga pala kung ano yung iniisip sa'yo ng Diyos. Yung nakikita sa'yo ng Diyos. Sabi ko sa inyo mga kapatid ang tunay na mahalaga hindi yung nakikita nyo rito. Mahal po tayo ng Panginoon, kaya ang gusto niya, secure tayo sa Kanya. Tiyakin po natin na sa ating mga buhay, tayo ginawang bagong nilalang, tayo'y na-born again, hindi lang po tayo nagpa-member again, hindi lang po tayo nagpa-baptize again, nagpa-swimming again. Ang kailangan, nakilala mo ang Panginoon. Ang kailangan, pinanganak kang muli. Ang kailangan, na bago ang puso mo. Ang kailangan, ginawa kang bagong nilalang. Yun po ang pinakamahalaga. Kung may paulit-ulitin ako, kung may matatandaan kayo, nawa, yun ang bagay na yun. Panginoon, ginawa mo na po ba akong bagong nilalang? Hindi mo po yung kayang gawin ng sarili mo. Si Lord po ang gagawa nun. Ang kailangan mo gawin, manampalataya sa Kanya. Pag ginawa ba natin yung dapat natin gawin, hindi gagawin ng Diyos yung dapat niyang gawin? Gagawin po niya yung dapat niyang gawin. Ginawa na nga niya Hindi po siya malilate. Hindi po siya madedelay. Pag ginawa natin yung kailangan natin gawin na tanggapin natin na tayong nagkasala, manampalataya tayo na namatay si Jesus para sa atin, i-confess natin ang ating kasalanan, i-confess natin si Jesus ay Panginoon, maliligtas tayo. Yun po ang kailangang mangyari. Isa pa po, synonym ng new creation, newness of life. Binigyan po tayo ng Diyos ng bagong buhay. Kaya tayo'y inilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo ay muling nabuhay, gayon din tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. No? Kung paano ang Panginoong Yesus ay namatay at nabuhay, tayo rin na nakipag-isa kay Jesus ay namatay at binigyan na ng bagong buhay. Yung lumang pagkatao namatay, at pinapahintulutan ng Diyos na pumasok sa bagong buhay. Yan po yung simbolo ng pagbabautismo. Para may idea po tayo. Yan po ang simbolo ng pagbabautismo sa tubig na, di ba pansin nyo nilulubog sa tubig? Namatay ka na
Mamatay na kasama ni Kristo, mabuhay na kasama ni Kristo. Yun po ang ibig sabihin po ng pagbabautismo. So, yung bautismo sa tubig, outer representation lang po siya ng nangyayari sa loob. Amen. Ulitin ko, yung bautismo sa tubig, outer representation lang po siya or reenactment ng nangyari na sa loob. Sapagkat tunay na nga tayo na namatay na kay Jesus at muli tayong nabuhay kay Jesus din. So, ibig sabihin, newness of life, bagong buhay. Kaya it doesn't matter kung ano yung past mo. It doesn't matter kung ano yung weaknesses mo. Kasi sa pamagitan ni Jesus, binibigyan tayo ng karapatan na magkaroon ng panibagong buhay. Sinong ayaw ng panibagong buhay? Na kahit ginajudge ka na ibang tao, ang tingin pa rin sa'yo ng mga dating ng mga tao, ng mga kaibigan mo, ganun ka pa rin, pero ang tingin sa'yo ng Diyos, iba ka na. Di ba okay kung kakampi mo ang Diyos? Pag si Lord ang kakampi mo, sino bang laban sa'yo? Mga mahal kong kapatid, isa pong good news po talaga na tayo'y mabigyan ng panibagong buhay. Na hindi ka natitignan sa dati mong nagawa, na hindi ka natitignan sa kahinaan mo, pero titignan ka kung paano kang binago ng Diyos. And believe me or not, yung storya na nangyari sa'yo dati, kung tunay na ikaw ay susunod sa Diyos, yung mess na yun sa buhay mo gagawing message, gagawing mensahe sa mga tao na pagmiministeryohan nyo naman. Kaya wag po natin ikahiya yun. Alam nyo, sabi ko, Lord, bakit po tinawag nyo ako nung matanda na ako? Hindi naman sobrang tanda, pero matanda na rin kasi fourth year high school. Marami na po akong alam na kalokohan. Marami na po akong nagawang kasalanan. Sabi ko, Lord, dapat nung una pa lang, tinawag mo na ako. Pero natutunan ko na yung mess pala sa buhay ko na yung gustong gawin ng mensahe ng Panginoon. Na kung wala yung dumi na yun sa buhay ko, yung unang pagkakasala ko na yun, maaaring hindi ako makapag-ministeryo sa inyo effectively. Kaya mga kapatid, God, through Christ, enables us to live with newness of life. Binibigyan na tayo ng ticket. Ito yung ticket mo, anak. Pwede kang mabuhay ng payapa. Pwede kang mabuhay sa bagong buhay. Kalimutan mo na yung dati mong buhay. Tandaan niyo po yung sinabi ni Jesus doon sa babaeng nahuli sa pakikiapid. Ang kailangan gawin sa kanya, batuhin hanggang mamatay. Batuhin. Nahuli po siya sa nasita siya sita. Caught in the act. Caught in the act po siya, wala siya maitatanggi. Kailangan po, dinala siya, kinaladkad siya sa harapan ni Jesus. Sabi, Guro, ito pong babaeng to ay nahuli sa akto ng pangangalunya niya, ano pong dapat nating gawin? Ano po ang sinasabi ng kautusan? Parang gano'n, sinusubok siya. Kino-corner siya. Ngayon, ang sabi ni Jesus, sino mang walang kasalanan, unang bumato. Sino mang hindi karapat-dapat sa kamatayan, unang bumato. Isa-isa silang umalis, isa-isa silang umalis, isa-isa silang umalis. Hanggang natira yung babae na lang at si Jesus. Tinanong ni Jesus yung babae, sabi, nasa na yung mga gustong bumato sa'yo? Nasa na yung mga gustong bumato sa'yo? Panginoon, wala na po sila. Hindi rin kita babatuhin, pinapatawad na kita. Huwag ka nang magkasala muli. Binibigyan tayo ng ticket na mabuhay, na magkaroon ng bagong buhay sa pamagitan ni Jesus. At ito po yung tinatawag na new creation. Tignan po natin kung ano yung mga binibigay ng Diyos sa new creation. Binibigyan niya tayo ng lisensya na mabuhay ng bagong buhay. Hindi po ba nakaka-bless yun? Good news po yan, mga kapatid. Good news po yan, mga kapatid. New man. Ibig sabihin din po ng new creation, bagong nilalang ay bagong tao. Yan. Colossians 3 verse 10. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumikha sa Kanya. Tama ba? Larawan ng lumalang. Yan, lumalang sa Kanya. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya.
Marami dito, Newman, ang term, bagong tao. Nung naging Kristiyano, naging bagong tao talaga. Nung naging Kristiyano, naging bagong tao talaga. Sabi ni Ate April, nakokornehan talaga siya sa mga suot ko. Lagi ako naka-orange, naka-light, ano ba to? Parang royal blue. Tapos, hanggang dito yung mga tokong ko, guys. Oh, hanggang dito. Naging bagong tao talaga. Yung term, no? Bagong bihis, bagong tao. Yung pala, may crush pala. Joke lang. Yun. Magiging bagong tao rin. Hindi lang po talaga spiritually, pero physically, magiging bagong tao ka rin. Mag-i-improve ka. Sapagkat yung mga tao nasa church, ang gusto, mapabuti ka. I-disciple ka, tuturuan ka ng tamang asal, tuturuan ka kung paano igalang ang magulang mo, tuturuan ka kung paano gumastos, tuturuan ka kung paano magsulat, magbasa, kung di ka marunong magsulat at magbasa. Tunay nga, no, na pag tayo ginagawang new creation, nagiging newman din tayo. Pero binabanggit po rito na kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao, spiritual po ito. Yung pagkataong binigay sa'yo ng Diyos, huwag mong isang tabi, suotin mo araw-araw. Yung krus na pinagkatiwala sa'yo, pasanin mo araw-araw. Yung dati mong sarili, itanggi mo na. No? Dati, nung hindi pa tayo Kristiyano, hindi pa tayo nakakilala, pagbubuksan natin yung closet natin, ang nakikita lang natin yung makalaman na pagkatao. Yun lang yung pwede nating isuot. Pero ngayon, sa loob ng sarili natin, may naglalaban na. Makalaman ba? Susundin ko ba yung sarili kong laman? O susundin ko yung kalooban ng Diyos? Ang sinasabi sa Colossians, yung binigay sa inyo na bagong pagkatao ng Diyos, isuot nyo. Isuot nyo. Isuot nyo. Yan, new man. Next, new birth. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa ating katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Sige, tingnan natin para MBB tag. Iniligtas niya tayo. Okay lang ba kayo magbasa? Sabay-sabay tayo? Sige, verse 5. Ready? Read. Iniligtas niya tayo sa pamagitan banal na Espiritu, naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Yan po yun, new birth. New birth po ang tawag dyan. No? Bagong buhay, newness of life, born again, new birth. Kailangan po talaga na tayo ipanganak muli. Kailangan po tayo magkaroon ng bagong buhay. At ito po nangyayari hindi po sa pamagitan ng ating sariling gawa. Ito po ay nangyayari sa pamagitan ng ginawa na niya para sa atin. Ang kailangan lang po natin gawin, ito po ay ating tanggapin, ito po ay ating panampalatayanan. So ito pong bagay na to, 6 na bagay na to, ito po yung mga synonyms pag pinag-uusapan yung salitang new creation. Pero sa pagiging new creation, ang ginagawa ng Lord, alam niyo kung ano pa yung good news? Ginagawa niya lahat ay bago tungkol sa buhay mo. Sige, buksan nga natin yung 2 Corinthians 5 verse 17. Ito, sobrang nakakamiss to. Ang sino mo na kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Sige nga, ibang version tayo. New King James na lang, New King James. New King. Yan. Ito. Yan. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Wala na yung dating pagkatao, lahat pinalitan na ng bago. Ano ibig sabihin na ito, mga kapatid? Si Lord ba nagre-recycle o gumagawa ng bago? Nagre-recycle o gumagawa ng bago? Nagre-recycle o gumagawa ng bago? Gumagawa ng bago, hindi recycle. Ayun o. All things have passed away. Behold, all things have become new. All things, lahat ng bagay. Binibigyan ka ng Diyos ng bagong pamilya. Part ka na ng pamilya ng Diyos. Binibigyan ka ng Diyos ng bagong destinasyon, bagong kinabukasan,
bagong relasyon, binibigyan ka ng Diyos ng bagong at mas bright na future. Binabago ng Diyos yung mindset mo. Binabago ng Diyos yung pangarap mo. Binabago ng Diyos yung priorities mo. At higit sa lahat, meron pa siyang mga binibigay sa atin na bago. Na without giving these things, hindi po natin kaya. So punta tayo doon. Ito po ang mga bagay na binibigay ng Panginoon. Una niya binibigay, bagong pag-iisip. God gives. Yan, gives. God gives. Yan. Renewed mind. Sa Colossians 3:10, at kayo magbihis ng bagong pagkatao na binago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Binibigyan tayo ng Diyos ng bagong pagkakakilala sa Kanya. No, binibigyan tayo ng Diyos ng bagong pag-iisip. Sino rito, nung nakakilala siya sa Panginoon, napansin niya, nagbabago na rin yung mindset niya talaga. Amen? Nagbabago talaga. Iba na yung priorities mo, iba na yung goals mo, iba na yung mga bagay na pinapahalagahan mo. Yan. Renewed mind. Sabi rin sa Romans 12 verse 2 na tayo magbago na ng pag-iisip. Huwag na po tayong bumaling sa patakaran ng mundong ito. So, kailangan unang baguhin yung mind natin. At tuloy-tuloy po yung ginagawa sa pamagitan din po ng pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Next, na binigay sa atin ng Diyos, bukod sa renewed mind, bagong espiritu. New spirit. Ezekiel 36 verse 26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu. Nirenew ba yung espiritu ba natin? Kailangan po yung palitan ng bago. Ipapanganak po yan muli. Kasi ang espiritu natin, ba't kailangan bigyan ng new spirit? Kasi yung espiritu natin patay. Hindi kayang mag-respond sa Diyos, hindi kayang mahalin ng Diyos, hindi kayang manampalataya sa Diyos. Kaya ang kailangan gawin ng Diyos, yung espiritu natin, kanyang palitan ng bagong espiritu. Iba pa yung revival. Yung revival naman sa awit ni David, yung steadfast spirit. Iba rin po yun. So, new spirit, binibigay po ito ng Diyos. At without having a new spirit, hindi po to Holy Spirit own your own spirit. Ito yung espiritu na ligtas. Espiritu na mayroon ng relasyon sa Diyos. No? New spirit. Ito po yun. Ito po yung espiritu natin na kumukonekta sa Diyos. Ito po yung nagmamahal sa Diyos. Ito po yung hindi na mapakali pag tayo nagkakasala. Ito po yung kumukonsensya sa atin. New spirit. Kailangan po natin ng new spirit. Sapagkat kung patay ang ating spirito, hindi po tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. Walang anumang paraan na tayo ay makapaglingkod sa Kanya ng nararapat. New spirit. At sino nagbibigay niyan? Si Lord po ang nagbibigay niyan. Sabi rito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong spirito. Parang sabi ni Lord, yung lalagyanan na yan, ganyan na talaga yan. Ibig sabihin, yung katawan natin, lalagyanan lang, di ba? Lalagyanan lang to, di ba? Yung paso na yan, yung lalagyanan yan, ganyan na talaga yan. Medyo maitim ng kaunti, medyo maasim, okay na yan. Ang gagawin ko na lang, lalagyan ko ng bagong spirito. Nag-gets niyo ba? Ito na eh. Ito na, kasi alam ng Diyos, ito pansamantala lang. Ang gagawin ng Lord, lalagyan kita ng bagong spirito. Si Lord po ang gumagawa niyan. Dahil bago na yung spirito natin, lalayo na tayo sa bisyo, poprotektahan natin, alagaan natin ito, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Next, binibigay din ng Lord sa atin sa Ezekiel 11 verse 19, pusong laman. Pusong laman. Tignan natin nga. Ezekiel 11 verse 19. Verse 19. Yan. Then I will give them one heart, and I will put a new spirit within them, and take a stony heart out of their flesh, and give them a heart of flesh. Alisin niya yung pusong bato, papalitan ng pusong laman. Ano pong pinagkaiba ng pusong bato at pusong laman? Yung pusong bato hindi tumitibok towards sa Diyos. Yung pusong laman, tumitibok towards sa Diyos. Minamahal si Lord. Sensitibo. Yung pusong bato, hindi sensitibo. Nangungusap na nga si Lord. Nangungusap na nga
tungkol sa pagkakasala at nangusap na tungkol sa Word of God, pero wala kang pakialam. Ilang beses ba sa buhay natin bago tayo makakilala sa Diyos na tinatapik tayo, ilang beses tayo nakakarinig ng mga balita tungkol sa Word of God, may nagpipreach maybe sa kalsada, pero wala lang tayong pake. Ibig sabihin nun, meron tayong pusong bato. Yung pusong bato na yun, hindi kayang makakilala sa Diyos. Ang gagawin ng Diyos, bibigyan ka ng pusong laman, tumitibok sa pagmamahal sa Panginoon. Iba na yung mahal mo ngayon. Pag pinag-uusapan na si Jesus, pag pinag-uusapan na yung patungkol sa mga kaluluwa, na-excite ka na, bumibilis na yung tibok ng puso mo, sumasaya ka na. At pag hindi mo nagagawa yun, may kulang na. Bibigyan ka niya ng pusong laman, aalisin niya yung pusong bato. At ito po ang package sa pagiging bagong nilalang. Ito po ang package sa pagiging bagong nilalang. Binibigyan ka ng Diyos ng bagong pag-iisip, ng bagong spirito, at binibigyan ka niya ng pusong laman na sa gayon, kumpletos recados ka na. Pwede na. Again, saan nag-umpisa? If anyone is in Christ. Diyan nag-umpisa. At mga kapatid, yan po ang pinakamahalaga. Na tayo ay matagpuan, anuman ang kalalagayan mo. Naghihirap ka man, ikaw ay matagpuan na kay Kristo ka. Nagnenegosyo ka man, yumayaman ka man, ikaw ay matagpuan na kay Kristo ka. Mag-aasawa ka man, naghihirap ka man, may karamdaman ka man, lugmok ka man, ikaw ay matagpuan na kay Kristo. Yan po ang pinakamahalaga sa ating buhay. Ang matagpuan na kay Kristo. Sapagkat ang lahat na nakipag-isa sa Panginoong Hesus ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ngayon, paano naman tayo magre-respond? Totoo. Paano tayo magre-respond? Ano yung proper response natin bilang mga tao na binago ng Diyos? Bago ako pumunta dyan, natutuwa po ba tayo na tayo ay binago ng Diyos? Ito po kasi yung good news eh. Kung tayo ay ililigtas ng Diyos, kailangan niya muna tayo baguhin. At ibig sabihin ba nito, Pastor, hindi ko maramdaman na ako'y binago ng Diyos, ako'y nagkakasala pa rin. Ako'y nahuhulog pa rin sa kasalanan. Ibig sabihin po ba, Pastor, hindi po talaga ako binago ng Diyos? Yung desire na lumayo sa kasalanan, yung nararamdaman mo yung kalungkutan tuwing ikaw'y nagkakasala, ay marka at tanda na tunay nga na ikaw ay binago na ng Diyos. Hindi ka na mapakali pag ikaw ay magkakasala. Nag-iisip ka na. Dati pag may temptation, dati pag may niyaya ng inuman, sige, sagot ko na kung ano man sasagutin ko. Ako na maghahalo. No? Pagka nagkayayaan, ngayon nag-iisip ka na, gagawin ko ba to? Yan po, mga mahal ko kapatid, ay ilan lang sa mga tanda na tayo ay ginawa ng bagong nilalang ng Panginoon. At ang ating proper response sa mabuting balita na ito ng Panginoon sa Ephesians 4 verse 24. Sige nga, buksan natin sa Efeso 4 verse 24. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Ang response po natin sa mabuting balita na ito ng Panginoon ay isuot natin yung bagong pagkatao na yon. Isuot natin yung bagong pagkatao na yon, isuot natin yung bagong pagkatao na yon. Huwag natin lang siyang susuotin, Sabado na, maglilinggo na naman, susuot ko na yung Christian look ko. Yung Christian aura ko. Eto na, ngingiti na ako, praise the Lord na ako, susuotin ko na. Kung tuwing linggo nyo lang po suot ang inyong pagiging Kristiyano, asahan nyo, hindi nyo yan pwede suotin sa forever. Hindi lang sinusuot tuwing linggo yan. So, sabi ko nga sa inyo, nung tayo nakakilala sa Panginoon, may binigay na sa ating dalawang pwedeng suotin, yung dati mong pagkatao o yung bago mong pagkatao. Pipili ka ngayon. On your own volition, on your own heart, kung susunod ka sa Panginoon o hindi, yun ang iyong pagdidesisyonan. Pangalawang response natin, sa 2 Peter 3 verse 11.
Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito, ano ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos. Sabi rito ni Pedro, since magugunaw din ang mundo, since ang mga bagay na ito ay pansamantala lamang, since tayo niligtas at binago ng Diyos, ano dapat yung mag-response natin? Tayo ay sumunod ng may pagkatakot sa Diyos. Yun yung sinasabi niya dyan. Next. 1 Peter 1:14-15. Do not conform to our former evil desires. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Yan. Sa halip, yamang banal lang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ulitin ko. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sinasabi rito ni Pedro, sapat na yung una niyong ginawang kamangmangan. Tapos na yung panahon ng pagiging laman, ito na ang panahon ng pagiging bagong nilalang, talikuran natin yung dati nating buhay, mamuhay tayo nakasama ang Diyos. Hindi pa ba tayo nagsawa sa mga una nating kasalanan? Ito yung sinasabi ni Pedro. Na hindi pa ba kayo nagsawa sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? Hindi pa ba kayo nagsawa sa kalayawan sa pera, sa kalayawan ng laman? Hindi pa ba kayo nagsawa sa lahat ng ambisyon na yan? Ang sabi ni Pedro, huwag na kayong palinlang sa inyong unang kamangmangan. No? Magsawa na raw tayo doon. Tapos na yung panahon na yon. Parang sa mga Israelita, tapos na yung panahon ng paniniraan nila sa Ehipto. Kung tayo ay gustong pumunta sa lupang pangako, pero nakatingin pa rin tayo lagi sa lupang Ehipto, makakarating ba tayo sa lupang pangako? Hindi po. Karamihan hindi nakarating. Bakit sila hindi nakarating? Kasi nandun na nga sila, nasa ilang na sila, papunta sa lupang pangako, naaalala nila, sinasabi nila, bakit mo pa kami dinala sa ilang? Dinala mo ba kami rito para mamatay? Mabuti pa sa Ehipto. Laging ganun, mabuti pa sa Ehipto. Merong sibuyas, merong karne. Sabi nila, na-miss nila. Yung buhay doon. Dito, nasusura na ako sa mana. Kailan ba kayo makakatikim ng karne? Parang ganun. O paano natin siya i-apply sa panahon ngayon? Mabuti pa dati, walang nagpa-follow up sa akin. Walang nag-chat sa akin, walang may pakialam sa akin kahit mag-online ako ng gabi, kahit mag-ML ako maghapon, walang may pakialam sa akin. Buti pa dati, namimiss ko na dati. Pag ganyan pa ang ating ginagawa, bumabalik tayo sa ating sariling Ehipto. Na mas mabuti pa dati. No? Na walang nangangamusta, walang magpapagalit sa'yo, walang pupuna sa'yo na Ate April, etc., etc. Kung tayo ay ganun yung pananaw, hindi po tayo makakarating sa lupang pangako. Ang ginawa ng Lord sa mga pinalitan niya ng bagong henerasyon, no? Tapos sila Joshua nakapasok. Dalawa lang po yung nakapasok na mula sa original henerasyon. Nung time na yun, nag-census sila 20 years old, yung sinensus nila pataas, upang maging mandirigma. Kasama doon si Josue sa si Caleb. At wala na nakapasok na iba maliban kay Josue at Caleb. Ibig sabihin, kung 40 years yung journey nila sa ilang, 60 years old po siya nung nakapasok sa lupang pangako. Mga 60 years old po siya yan. At namatay po siya sa tamang gulang. Sa mainam na gulang, no? Yan. Tayo ay mag-respond sa mabuting balitang ito. Huwag po natin sayangin ang biyaya ng Panginoon na binibigay niya sa ating bagong pagkatao. Muli, mga kapatid, ito po ang tunay na mahalaga. Mari po bang tumayo ang bawat isa? Natanong nyo na ba yun sa sarili nyo? Minsan na, Panginoon, tunay ba kitang naranasan na? Tunay ba kitang nakilala na?
Sapagkat ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, hindi po siya membership. Sapagkat ang pagiging born again ay hindi po siya relihiyon. Pwede po tayo magstay sa church na to, magkapamilya, magkaasawa, pero kung hindi naman tayo nakipag-isa sa Panginoong Yesus, wala rin po tayong pakinabang. Kagaya nga ng sinasabi ng ating verse, hindi ang hindi pagtutuli o ang pagtutuli ang mahalaga, kundi ang pagiging bagong nilalang. Tanong, bagong nilalang ka na ba? Tanong, pinanganak ka na bang muli? Tanong, meron ka na bang bagong buhay kay Jesus? Tanong, na-circumcise na ba ang iyong puso? Kung opo, oo ang ating sagot, walang sino mang makakaagaw sa atin yan. Kung oo, opo ang ating sagot, magbubunga ang itinanim sa iyo ng Panginoon. Kung oo at opo ang ating sagot, makakasama natin ang Diyos. Makakasama natin ang Panginoon na ating pinaglilingkuran kung saan siya naroroon. Ito po ang aking desire bilang inyong pastor, mga kapatid, na sa ating paglilingkod, tayo'y matagpuan ng mga tunay na mananamba, tunay na mananampalataya sa Diyos. Pastor, ano pong gagawin ko kung hindi po ako sure sa kaligtasan kong ito? Pumunta ka sa iyong kwarto, tawagin mo ang Panginoon, humingi ka ng tawad, at mag-decide ka na sumunod sa Diyos. Po ang kailangan natin gawin. O Diyos, nahayag na nga po yung mensahe na gusto mo ipasabi sa mga kapatid ko. Ito po'y dahil sa pag-ibig mo, kaya gusto mo pong malaman nila ito, Panginoon, na ang nais mo kami po'y lumakad ng may katiyakan sa aming kaligtasan. Na gusto mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, O God, ay may tunay at tiyak na pagkakilala sa iyo. Yun po ang aking hiningi para sa aking mga kapatid. Dinadalangin ko po sila na ikaw ang patuloy na mangusap, na ikaw ang patuloy na mag-touch sa kanilang mga puso at isipan. Dinadalangin ko, Panginoon. Aming Diyos, nagpapasalamat po ako sa iyo. Ikaw na nga po ang bahala sa kanila, ikaw ang magtanggol sa kanila, ikaw ang tumulong sa kanila, ikaw ang magturo sa kanila. Dinadalangin ko. O Holy Spirit, gawin mo po ang iyong ministeryo sa kanilang mga buhay. Angkinin mo po sila kung paano sinasabi mo po, O Diyos, na kami po'y ginawa mong templo. Kami iyong pinananahanan, Panginoon. Dinadalangin ko. Ikaw yung mangusap. Konsensyahin mo po kami. Kami nagkakasala. Kung maaari, paluin mo po kami kung kami lumalayo. Nais po namin sa iyo. Ayaw po namin sa mundo. Ayaw po namin sa diablo. Ang nais po namin ay sa iyo. Kagaya po na yung sinasalita, Panginoon. Sapagkat kung ang sino man ay nakipag-isa sa Panginoong Hesus, siya'y bago ng nilalang. Ang dating mga niyang pagkatao ay wala na, ito'y pinapalitan na ng bago. Pinupuri ka namin, pinasalamatan aming Panginoon. In Jesus' name, Amen. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.